Paano posible na magputol ng metal gamit ang tubig? Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Siguradong narinig mo na ang kasabihang ito, ang tubig na malambot, sa batong matigas, sa kakabagsak ay butas. Pero narinig mo na ba ang tungkol sa tubig na kayang bumutas ng metal? Tama, parehong tubig din ang iniinom natin. Kaya nang bumubuo ng ilog at karagatan na magputol ng napakatibay na bagay gaya ng metal. At hindi lang kung anong metal. Mga water jet na parang mga talim na kayang maghiwa ng bakal, titan o granite ng may eksaktong sukat sa milimetro. Sa likod ng prosesong ito, mayroong kamangha-manghang kombinasyon ng pisika, inobasyon at praktikal na mga aplikasyon na nagbago ng industriya. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang water jet cutting? Sa madaling salita, ang water jet cutting o water jet ay isang paraan na gumagamit ng mataas na pressure ng tubig, minsan hinaluan ng mga abrasive na partikulo para mag-erode at magputol ng mga materyales. Ginagamit ito sa aeronautica, automotive, at construction kung saan mahalaga ang eksaktong sukat at maraming gamit. Hindi tulad ng mga lagari o laser, hindi ito gumagamit ng sobrang init kaya naiiwasan ang pagde-deform at pagbabago sa mga katangian ng material. Pero paano nagagawa ng isang bagay na kasing simple ng H2 o ang ganitong gawain? Lahat ay nagsisimula sa mga matagal ng pisikal na prinsipyo na pinag-aralan sa loob ng dekada. Nagsimula ang kasaysayan ng water jet cutting noong 1950s nang maghanap ang mga inhinyero at mananaliksik ng hindi masyadong mapanirang paraan para sa pagmimina at industrial na paglilinis. Isang mahalagang pangalan ay si Norman Franz, isang Canadian na inhinyero sa kagubatan na noong 1952 ay nagpatente ng kauna-unahang high-pressure na water jet machine. Ang orihinal niyang layunin ay putulin ang kahoy, ngunit ipinakita niya na kayang tumagos ng isang concentrated na water jet sa matitigas na materyales. Gayunpaman, naging malakas lang ang teknolohiya noong dekada 1970 nang ang kumpanyang Amerikano na Flow International ay nakabuo ng paggamit ng mga abrasive tulad ng granada o aluminum oxide na hinahalo sa tubig. Dahil sa inobasyong ito, naging posible ang pagputol ng metal, ceramic at advanced na composite kaya naging mahalagang kasangkapang pang-industriya ang water jet. Ang pagsasanib ng matinding presyon at abrasive na aksyon ang nagpadali sa imposibleng gawain. Paano nakakagupit ng metal ang tubig? Dito pumapasok ang dalawang napatunayang pisikal na fenomena, ang kinetic energy at ang erosion. Una, ang tubig ay pinipressure gamit ang hydraulic pumps o intensifiers na umaabot hanggang 6,000 bar o 600 megapascal. Isang pressure na katumbas ng 6,000 beses ng pressure ng atmosfera sa level ng dagat. Pagkatapos, ang agos na ito ay itinututok sa isang mikroskopikong butas, kadalasan gawa sa diamante o sapiro, na bumubuo ng isang napakanipis na jet na umaabot sa sobrang bilis na higit sa 900 metro bawat segundo. Kapag tumama ito sa metal, inililipat ng tubig ang kanyang kinetic energy sa ibabaw na nagdudulot ng mga microfracture. Pero mag-isa, ang purong tubig ay nakakahiwalang ng malalambot na materyales tulad ng espongha, goma o karton. Para sa mga metal, dinadagdagan ng abrasive ang jet. Napakaliit na mga partikulo tulad ng aluminum oxide ay ini-inject sa agos na bumabangga sa material sa napakataas na bilis. Ang bawat partikulo ay parang mikroskopikong martilyo na kumokontrol sa pagguho at pagtanggal ng metal. Ang resulta ay malinis na hiwa, walang parte ang naapektuhan ng init, isang mahalagang kaibahan sa plasma o laser. At ano-ano ang mga mahahalagang bahagi ng sistema? Ang isang typical na water jet cutter ay umaasa sa 4 na pangunahing bahagi, lahat ay nakabatay sa precision engineering. Ang high-pressure pump ang puso ng sistema gamit ang hydraulic cylinders o intensifiers para i-compress ang tubig. Ang abrasive reservoir, kapag kailangan, ay nagdo-dose at naghahalo ng mga particles sa daloy. Ang cutting head, kung saan matatagpuan ang orifice at mixing tube, ay nagpo-focus ng jet sa diameter na 0.1 hanggang 1 milimetro. Sa huli, isang numerically controlled table o computer numerical control ang gumagalaw sa cutting head ng may micrometric na eksaktong pagsunod sa digital na mga pattern.
Hindi maaring pag-usapan ang pisika dito. Tinitiyak ng matinding presyon na nananatiling buo ang jet at hindi nagkakahiwa-hiwalay habang ang pagdagdag ng mga abrasive ay nagpapalakas ng kakayahan nitong magputol. Ipinapakita ng mga pag-aaral tulad ng sa Water Jet Technology Association na ang mga metal na may kapal na hanggang 300 mm ay maaaring maputol basta tama ang pagkakakalibrate ng bilis at concentration ng abrasive. Bakit nga ba revolusyonaryo ang teknolohiyang ito? Ang sagot ay nasa natatanging kombinasyon ng mga benepisyo. Una, dahil walang init na ginagamit, walang pagbabago sa metalurhiya ng material, mahalaga lalo na para sa pinatigas na bakal o sensitibong haluang metal. Pangalawa, ang waterjet ay napakabisa at kayang magputol mula aluminyo at titan hanggang salamin, plastic o mga composite nang hindi kailangang palitan ang mga gamit. Pangatlo, mas kaunti ang nalilikhang lasong basura kaysa sa tradisyonal dahil pwedeng salain at magamit muli ang tubig. Ginagamit ng mga kumpanya tulad ng Boeing at SPACEX ang teknolohiyang ito sa paggawa ng piyesa ng eroplano na mahalaga ang eksaktong sukat at integridad ng material. Sa medisina, ang mga gumagawa ng implant ay gumagamit ng water jets para humubog ng mga prosthesis na may komplikadong hugis. Pati mga artista ay gumagamit na ng teknik na ito para gumawa ng eskultura mula sa marmol o metal na may detalyeng di kayang gawin ng mano-mano. At hindi lang yon. Kung ikukumpara sa mga laser, ang water jet ay walang limitasyon pagdating sa reflektibidad o thermal conductivity. Kaya nitong gupitin ang makakapal o sobrang reflektibong materyales ng walang panganib. Ngayon, patuloy na umuunlad ang teknolohiya na pinapalakas ng mga inobasyon sa digital na kontrol at pagpapanatili. Ang mga sistema ng artificial intelligence ay nag-o-optimize ng mga landas ng pagputol, binabawasan ang oras at pag-aaksaya. Ang pananaliksik ay tumutok sa recyclable na abrasive at mas episyenteng bombang tipid sa enerhiya. Ang mga universidad tulad ng Water Jet Technology Association ay nagsasaliksik ng mga applications sa nanotechnology gamit ang mga microjet para sa mga prosesong surgical o elektroniko. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga hamon tulad ng mataas na panimulang gastos at pagkasira ng mga bahagi dahil sa abrasyon. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa dahil sa Industriya 4.0, maaaring magdulot ng revolusyon ang waterjet na kasama ng autonomous robots sa produksyon, ginagawang mas mabilis, makakalikasan at madaling iakma ang pagputol. Mula sa mga paunang eksperimento ni Norman Franz hanggang sa mga computer numerical control machine ngayon, ang sikreto ay nasa pagmaster ng pisika ng presyon, bilis at erosyon. Mula sa pakpak ng eroplano hanggang chip ng smartphone, pinapakita ng teknik na ito na kaya ng simpleng solusyon lampasan ang pinakamalalakas na materyales. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin, i-activate ang bell para sa notifications, at kung sa tingin mo ay interesante ang aming content, maaari mo ring isaalang-alang na maging miyembro para matulungan mo kaming magpatuloy sa paggawa ng content at maalala ka sa aming mga video. O naisip mo ba na pwedeng nakatuon ang lakas ng tubig sa isang jet na mas manipis pa sa isang hibla ng buhok? Nakita mo na ba ng malapitan ang prosesong ito? May metal ka bang naputol gamit tubig? I-comment dito, gusto kong malaman. Sa tabi, may dalawang interesting na video na dapat mong panoorin para mapalawak ang kaalaman at mapukaw ang kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa inhinyeriya. Kita tayo sa susunod na video.